Ayan, welcome back again guys sa aking munting channel. This is Jun Pinas para sa Pilipinas at para sa Pilipino. Ako po ay humihingi ng inyong suporta to subscribe, like and shares. Malaking tulong na po ito para sa aming mga nag-uumpisang content creators. Maraming salamat po. Well, ito po ang ating topic. Former VP Leni at Sir Rapi Tulfo, kapag nagsanib daw po umano sa 2028 elections, tapos na raw po ang laban. Well, ito pong videos na ito ay aking kiniklaim originally kay Sir Ricky Tumutorgo, Bunyog, and Zorecto. Okay, umpisa na po natin guys, panoorin po natin to. O mga kabunyog, may pinapalutang na Robredo Tulfo sa 2028. Ano yan malakas yan, sa totoo lang. Malakas yan. Ang problema dito sa Robredo Tulfo na lumulutang ngayon, nagamat malakas yan, ang problema kasi yung Robredo ayaw. Yung Tulfo ayaw din. Kaya lang sa survey, sila yung malakas. Yung pinakahuling survey ng Pulse Asia, February 27 to March 2. Si Tulfo, saka si Sara Duterte, Rapi Tulfo si Tulfo saka si Sara Duterte ay sa 46. Si Leni Robredo naman, lamang si Sara, 8% na lang. 8% na lang, mga kabunyog, mga kababayan. 51-43. 51 si Sara, 43 si Leni. Yun. Ngayon, kung ganyan kalakas si Tulfo at si Leni, malamang kahit sino sa kanilang tumakbo, tatalunin si Sara, nalo pa kung magsama sila. Halimbawa, tumakbo si Robredo, Leni, President, Leni Robredo, Rapi Tulfo, o kaya kahit si Erwin Tulfo na lang, Vice President, malakas yan. Lalo na susuportahan niya ng administrasyon. At siyempre ng oposisyon. So parang magsasanib pwersa. Malakas yan. Actually, mayroong ganun mga pinufloat, Robredo Tulfo. Sinasabi sa isang interview na malakas daw na panlaban kay VP Sara kung magkakaroon ng Leni, Robredo, Erwin Tulfo tandem. So, sabi no? Isang political analyst sir sa isang interview. Naku, baka napanaginipan niyo lang yun. No, nakakataba po ng puso, pero I don't have plans. Whatever it is, yun lang makatalo kahit sino pa man dyan. No, I would say thank you. Pero I'm kind of tired. Hindi pa nga tapos si 2025 last year. Nakita niyo naman, kaliwat kanan ng batikos, demanda sa COMELEC, left and right, papasukin ko na naman ito. Makakaroon na naman ng issues. Ayaw na po ng family namin ng gulo. Kaya si Sen. Rapi din, gusto niya po re-election na sa Senate. Kaya ako din po napag-usapan namin. I don't have plans to run for higher office. Ang hirap pala. I mean, kawawa yung family mo. Kung ano-ano, mga bashers, etc. Yung mga galit sa'yo. Tapos may mga demanda. Kulit pa. Sin dinismiss na ng COMELEC, paulit-ulit. Ang demanda, handa ka magkata sa Supreme Court. At dinismiss din naman ng Supreme Court. You can say that categorically that you have no plans of running for VP or President, even if may calls, sir. What if magkaroon ng calls for you? Clamor. Marami pa dyan. Tignan muna nila. May maraming magagaling dyan. I can suggest Tam Aquino, Senadora Riz Ontiveros. Marami mga magagaling dyan na mga pwede maging vice ni VP Leni. Siguro pag wala na. Wala nang tao sa mundo. Ako na lang at saka si Madam Leni at saka papayag. Pero for now, ang dami dyan. Ang dami siguro makikita. Opinion lang po yun ng political analyst. Papasalamat po sa political analyst. Pero that's his opinion. Pero no po, we're tired. My family is tired na yung mga banat, mga akusasyon, investigasyon. Kita nyo naman, 2025, iwat kanan hanggang sa nanalo na po ako, dinidemanda pa ako, pinapa-imbestigan. So, no. Wala bang very yung mataas mong ranking sa nakaraang senatorial elections for you to rethink na baka pwede mong dalhin hanggang VP or President? No, wala akong plan. Mahirap. Kahit nasabihin natin nag-number 1 pa ito with all what happened last 2025, yung kaliwat kanan, atake, banat, kung sino-sino dinidemanda, mga hindi mo nga kilala, kung sino ba itong tao na ito, dinidemanda ka. The usual na naman siguro yung mga issue na yan, di ba? Mga citizenship, mga dynasty, etc. etc. Ganun na naman yung kahanapan ka na butas. Well, I would say na thank you po siguro for the political analyst. Maraming salamat po. I'm not interested po, nor my brother Rapi is he's not also interested. Marami pa po dyan. Doon po sa kanila sa liberal, marami po mga magagaling. Tumingin ho muna sila siguro. Sir, have you made up your mind to support for President? VP Leni, VP Sara? Tingnan ko muna yung mga performance nila. Kaya lang ang tanong kasi, tatakbo ba talaga si Leni? Yun ang problema. Kasi sabi ni Leni, hindi siya tatakbo sa national position. Lalo pa Pangulo. Iba na lang daw. Ganon din si Rapi Tulfo. Hindi daw. Re-election lang daw siya sa senador. Yan ang malungkot naman dito kay Leni Robredo at kay Erwin Tulfo. Sila yung pinakamalakas na lumalabas na lalaban kay Sara Duterte. Pero reluctant naman na lumaban. Kaya parang, yan ang Pero sana magbago ng isip. At sana, magsanib pwersa yan. Matindi yan.
Guys, this item is exactly what I'm looking for. I highly recommend you check it out. How do you prepare your coffee? 100%, matindi yan. Kasi si Leni Robredo malakas sa middle class. Si Tulfo naman malakas sa masa. Alam niyo naman yung ating mga kababayan. Isumbong mo kay Tulfo. 'Di ba? Kaya malakas yan si Tulfo sa masa. Si Leni Robredo naman malakas naman sa middle class. Yan yung diyan, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya anyway, sana magbago pa ng isip si Robredo, sana rin si Tulfo para talagang matalo si Sara Duterte. Please subscribe, like, and share para ma-notify po kayo sa aking mga susunod na video. Thank you so much po. God bless!